Ang unang pumapasok sa isip ko kasi kung narinig ko yung pangalan nila, ayun na yung mabuting ama. Ayun nga, sabi nga ng mother ko is tahimik, mapagmahal, maasikaso. Yung ano, yung bagay na ano, gusto ko malaman nila is yung maipakita ko na ang aming ama. Gusto kong maipakita sa mga tao na kaya nilang ibigay lahat. Like for example, nagtanong nga ako, gusto kong magkaroon ng ano, sasakyan kasi nga magagamit namin kahit na second hand. Pero ang sabi nga nila, huwag kang bibili ng ano, second hand, yung bago dapat. Yung mga ano, bagay na magagandang ano, alaala na iniisip nila sa amin. Yung mauna yung ano, yung kasiguraduhan naming pamilya. Mensahe ko sa kanila is ano, sana masaya sila dyan sa kapiling ni Lord at ano, yung sila po yung magiging magiging ilaw sa sa amin na nagpe-pray at aalalay sa bawat kilos, lalo na madami silang naiwan sa amin na ano, na dapat namin gawin. So, mensahe ko, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para magawa ko yung ano, yung mga naiwan nila. Si Papa kasi madali siyang lapitan, tapos halos lahat ginagawa niya. And mapagmahal din siya. Hindi ko man lang siya naabutan na yung ano pa. Bago sila mamatay, hindi ko nasagot yung tawag nila. Si Papa kasi palagi kong kasama yung mga mag-ayos ng gamit. So, yun. Tapos, kada alis ako, iatid niya ako palagi. May pupuntahan. Palagi niya ako inaatid. So, yun yung mga times na mamimiss ko kay Papa. Miss na ko, Papa. Napakabayat siya, matulungin, maalalahanin. Mabait na kapatid. Yun nga, kung alimbawa, kasi hindi naman ako nakatira dito sa Manila. Pag pumupunta kami dito, siya ang taga-sundo, taga-hatid sa amin. Tahimik lang siya, wala siyang, tahimik, hindi masyadong, Pero pag humingi ka ng tulong sa kanya, nandyan siya, tutulungan ka niya. Kung saan man siya naroon, siya, sana nasa mabuti siyang kalagayan. Ganun po. Yung kapatid kong yan, talagang medyo malungko. Marami siyang ginagawa na minsan pasaway. Pero siya, yung kapatid ko na talagang tahimik, at matulungin yun. Kahit saan mo yan utusan, walang hindi sa kanya. Susunod at susunod yun. Sasabihin ko sa kanya, bakit mo ko iniwan? Siya ang parang kasama ko mula sa pool, mula sa pagkabinata niya, kami ang kasama niya. Kasi yung asawa ko wala rito, kaya binilin ng asawa ko kami sa kanya. Siya ang pangalawang ama ng aking mga anak. Yung memories na lang niya ang sa puso namin, sa isip. Pag maalala namin siya, iisipin na lang namin yung magagandang bagay na pinagsamahan namin. Wala akong masyadong masasabi kay Papa kasi talagang si Papa tahimik, pero siya yung masasabi kong silent person but loving. Kasi hindi siya masyadong pala salita, pero actions, makikita mo talaga yung yung love niya, especially sa mga anak ko. Mabait siya, tahimik na tao, mapagmahal sa apo. Ipag-pray kami ng buong pamilya niya na palaging malakas, malayo sa sakit. Suspended in the air, I hear myself breathing.
is barely beating. I haven't fallen yet, but I feel it coming. Tell me, would it be too much to ask if you break it to me gently that I'm waking the next day without you beside me? And who I hold on to today, tomorrow will just be a memory, and that I will look back at all of this and wonder why I've stayed in here just to watch you disappear. So I breathe and let you go. How do I breathe and let you go? Before it's too late, I'll take a step away. I know one word won't make me go rushing back to you. So I'll just shut my eyes, forget that you were mine. How do you go from making one your home and then just letting it all go? Let me take it in before it changes. Far beyond my reach is the future you promised. Now what I never even had, I have every reason to miss, and I don't know where I could find the strength to let you go when the only life I've come to know packed his bags and left me alone. You find another home. So before it's too late, I'll take a step away. I know one word won't make me go rushing back to you, and I'll just let my eyes forget that you were mine. How do you go from making one your home and then just letting it all go? Let me take it in before it sinks in. Isang magpagpalang araw sa ating lahat. Una sa lahat, ako po ay nagbibigay ng pasasalamat, pagsamba sa ating Panginoon na siyang nagmamay-ari ng ating buhay. Maraming salamat sa mga taon na ibinigay niya sa amin para makasama namin ang aking kapatid. Within 68 years, nakatama namin siya. Siya ang aming kasama kasi noon yung asawa ko nagtatrabaho sa malayo. Kaya binilin niya kami sa aking kapatid. Kaya mula pagkabinata, kasama na namin siya. Parang siya ang ikalawang ama ng ating mga anak. Saan man kami magpunta, siya ang lagi kong kasama. Siya ang parang troubleshooter nga. Sabi nga, kasi kung may problema sa bahay, siya ang palaging gumagawa. Kaya malaking kawalan, masakit man, pero dapat nating tanggapin kasi ang ating buhay ay hiram na lang natin sa ating Panginoon. Kung tatawagin na lang na nandiyan tayo, hindi natin pwedeng mamaya na, sandali lang Lord,
Pero ang kailangan natin ay sumunod at magpasalamat sa mga taong binigay niya na nakasama na mauhay tayo, na kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. At muli, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga taong nakiramay sa amin, tumulong, at nandoon lagi sa aming katabi upang kami ay damayan sa lahat ng aming kalungkutan sa pagkawala ng aking kapatid. Maraming salamat sa inyong lahat. At ako po ay lubos pusong nagbibigay ng pinakamataas na papurit para pasasalamat sa ating Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen. Si Ed po, napakabait na kapatid, patulungin. Ako po, kamamatay lang ng aking anak. Masakit sa akin na sumunod siya agad-agad. Dito pa kapalibot. Hindi pa ako nakarecover sa pagkawala ng anak ko. Ako sumunod ang kapatid ko. And kung makita mo si Tong, yakapin mo siya ng mahigpit na mahigpit. Sabi, oh, mahal na mahal. Oh, sige po. Mahal na mahal ka namin. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo, nakiramay po sa amin sa ng aking ama. Actually po, napakabuti ng aming ama na minsan kahit na galit po siya, hindi po niya dinadirect po sa amin. Na ang gagawin po niya is itadirect po niya kay mama ko. And then si mama ko na lang po yung magsasabi sa amin. Ang aming ama ay napakabait. At sa totoo lang po is silent type po siya ng tao na kung hindi mo po kakausapin, hindi po yan magsasalita. Okay. Then kami po naman na anak po niya is hindi din po kami masyadong usap sa aming ama. Pero ngayon po sa ako bilang panganay po na kasama po nila lagi, madami pong times na kinakausap ko po sila, humingi ako ng mga payo, then sabi ko kung ano yung mga plano po namin mag-asawa, sinasabi po namin sa kanila. Then, yun po, ina-advisean po kami ng tama at binibigay po nila yung pagmamahal na at aruga sa amin po. At nagpapasalamat po kami sa inyong lahat na dumalo po sa huling hantungan ng aming ama. Maraming salamat po sa pagmamahal na pinagkaloob niyo po sa amin. At nagpapasalamat din po ako sa Diyos na may kapal dahil actually po, nung nawala po siya sa amin, umulan po, and then ngayon po na ililibing is umulan po ulit. Inisip ko po is that's blessing po. Blessing na pinagkaloob ng aming ama. Sabi nga nila, lahat ng pagsubok may magandang mangyayari. Ang iniisip na lang po namin is yung magagandang alaala na kasama po namin ang aming ama. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Ako po yung kanilang manugang. Nakatira din po ako sa kanila kasama po ng aking asawa. Last year lang din po namatay ang tatay ko. At ngayon din po sumunod sila. Actually, nung namatay si papa ko, sila po yung parang naging naging sandigan ko. Yung dati na tahimik na papa, na-discover ko na kapag kinakausap mo pala, mas palakwento din po pala sila. So yung mga late days na before sila magpaalam, talagang nagkakwentuhan din po kami. At sila na din po yung hinihingan ko ng advice. Kaya napakasakit din po sa akin na makita sila na aalis din, uuwi na din sa Panginoon. Pero sabi nga nila, wala na kaming magagawa. Para kasi po akong nawalan ulit ng isa ulit na ama. Kaya sobrang sakit po. Pero sabi nga na, in all the pains that we've been through, ang laging
puso at isinasaisip po namin is God has always a purpose and everything. Everything happens for a reason. Kaya lahat ay ibinabalik namin sa Panginoon despite of the pain, despite of the sakit ng pinagdaraanan namin sa pagkawala ng mahal namin sa buhay. Pareho kami ng mag-asawa na nawalan na po ng ama. Kaya walang ibang kundi itinataas na lang po namin kay Lord lahat dahil alam po namin na hindi nila kami pababayaan. Kaya salamat po sa lahat ng oras sa panahon, sa pag-aalaga niyo po sa mga anak ko, kahit na nahihirapan po kayo, kahit na minsan may nararamdaman kayo, walang kay Zef at saka kay Zachi, kahit na may nararamdaman kayo, salamat kasi inalagaan niyo po yung mga anak ko. Hindi po namin kayo makakalimutan. Good morning po. Good morning sa inyo lahat. Ako po si Gemma Aquino. Hipag po ako ni Lynn. Isa pong opportunity na makapag-serve po para sa aking bilas. Ngayon pong umaga ay atin po siyang bibigyan ng isang parangal, isang pagkukumital po para sa Panginoon. Ngayon po mga kapatid, narito tayo ngayon upang hihatid sa huling hantungan ng ating mahal sa buhay na si Edgardo de Leon Casipit. Sa gitna ng ating pagdadalamhati, tayo ay umaasa sa pangako ng muling pagkabuhay na ibinigay na sa atin ng ating Panginoon. Mula po sa John 11:25-26, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayon may mamamatay siya. At ang sino man nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman, sampalatayanan po natin ang bagay na ito." Ngayon po yung paghahabilin po natin bilang isang kumital. Ang paghahabilin po, sapagkat minarapat ng may kapal na tawagin si Edgardo de Leon Casipit mula sa buhay na ito, atin nang ihahabilin ang kanyang katawan sa lupang pinagmulan. Lupa sa lupa, abo sa abo, alikabok at sa alikabok. Inilalagak natin siya sa mga kamay ng Diyos na may pag-asang siya, sa mga kamay ng Diyos na may pag-asang siya ay muling babangon sa huling araw. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ipinagkakaloob po kay Edgardo de Leon Casipit ang kapayapaan at ang liwanag na walang katapusan, naway maghari ang iyong aliw sa puso ng mga naulila. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Step away. I know one word will make me go rising back to you. I'll just shut my eyes, forget that you were mine. How do you go from making one your home and then just letting it all go? Let me take it